Naging membro po ako ng PGC dahil po sa magulang ko, sa nanay ko po nung 2000 siya nagsimula, yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil sabi ng nanay ko magsamba daw sa ano, KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang ano, youth children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, dun po sa'min pinabebenta na po na ako ng putumaya, pastillas, at saka dun sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na pinapaara po nila ako ng elementary kaso bawal po ako pumasok sa paaralan 'pag hindi pa ako nag-ano, naglalampaso, nagbebenta ng putumaya tuwing ano, umaga. Then po yung kalaunan po na na ano naman po, na na nagandahan naman ako sa sistema kasi ano, para malayo naman ako sa ano, yung parang ano, yung mga bisyo. Tapos po dinala po ako sa ano, as a part-time worker dun sa Cagayan de Oro, ay noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp dun sa Davao International Youth Congress. Hindi pa po ako nakapag-ano, hindi pa ako pa bumalik po ako dito, tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Hinikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag naming youth leader o youth coordinator, na huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi 'pag magga-graduate ka gano'n din, bibitbitin mo rin, plastic rin. 'Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni pastor sa barangay Saoyo, Novaliches, Quezon City. 'Yung sinabi ni Miss Amanda do'n sa Mozart Street. Compound do'n na nakatira sa mga full-time, katabi nito sa mansion ni pastor at sa transmitter is Seminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbenta po ako ng kutsinta, pinag-solicit at mas pinag-solicit po ako dito sa buong Kamaynalaan since ang edad ko po noon mga 14. Dahil tapos po nung lahat-lahat ng mall dito sa ano, lahat ng mga mall dito sa Maynila naikot ko na po, eh, at sa buong ano, buong Luzon. Lahat ng mga mall dito, 'yun po, kami po yung umaakyat sa bus, nagso-solicit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga liter, sinasabi na ano, estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki ng mga ID, piki ng mga student dahil tapos po tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki ng mga asosasyon. Marami pong asosasyon, 7 asosasyon ata 'yun. Natatandaan ko po mga asosasyon, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Sons of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, Shavers, meron pang ano, yung mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, ano ba 'yun, mas marami pa silang mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, 'yun binibigyan kami ng mga piking ID din at saka yung mga piking mga letter na ano, pagkatapos meron po kaming ano, 'pag naglalabas po kami dun sa mansion na sa Saoyo, meron po kaming ano, mga by category kasi dun po yung ano, yung nagso-solicit dun at saka nagtitinda. Merong category A plus, B at C. Ako po nabilong po ako sa category A plus kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami dun dapat 4:00, 5:00 na madaling araw maliligo na po kami kasi meron dadating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na ano, nun sa Novaliches. Tapos meron din siyang mga bus na mga ano, yung para sa mga category A plus na mga aircon, mga KGC bus. Tapos dun po kami sumasakay yung mga category A plus kasi malaki daw ang income namin. Tapos yung masaklap dun, meron kasi kung category C at saka D ka, yung income mo lang 500 pababa, dun ka matutulog sa ano, walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, maraming magnanakaw. Kung kunwari ano ka, wala kang income, tapos umuuwi ka ng umaga,
Pagka pagka umagahan 'yan, hindi ka na papalabasin tapos sabihin dun ka na sa ano, kusina or dun sa labandera maglaba ka. Papalabahin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabara sa'yo 'yan kapag wala kang kita. Pagkatapos nun, um, lumaki na ako nung mga 2009, um, na ano daw ako, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi by ministry kasi 'yan, na nabilong po ako sa logistic department no'n nung time nag-full-time ako nung 2004. Pagkatapos nun nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa ano, yung pag-distribute ng ano, ng Coca-Cola, yung mga soft drinks. Kasi nagnegosyo siya ng ano nun sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos nun daw na na hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati nun, eh. Kaya naka-girlfriend po ako. Um, Nagkanobya po ako ng anak anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos nun, sinabi ko lang sa kasamahan ko tapos ni-report na ako, kasalanan daw. Eh, nung December 29 natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni pastor yung hook-up, yung through calling siya tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, hin-hook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, sintahan, tapos ano na, naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full-time nasa loob ng compound ng Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full-time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro sa Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. So once na mag full-time ka, mag-fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung meron kang pirang tinatago. Gano'n sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, na sinabi niya sa amin kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang sa ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force na may lalaking may baril. Dapat doon pinatawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina, mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So so ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo, ma'am. Before yun ano, binasahan mo na kasi ng ano, nung Biblia kasi kalooban daw ng Ama tapos pinapapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat dun. 'Pag mayroong mangyari sa amin, ano, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun ma'am, tapos meron akong kasama dun na sinabi niya sa kasama ko,
Akala ko langit 'to, hindi pala impyerno daw kasi yung naranas namin ang pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist dun na may sala din. Siya din ang ano din siya, yung parang close close friends din siya ni Kibuloy. Ah, Siya ang tag-saxophonist namin siya dun sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman meron yata siyang ano, nilamas na ano, pastoral kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung ang tao pala yun may sakit pala sa puso nun. Pero ang sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na ano, na-stroke dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa isang linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. Dalawang palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng dalawang damit, pang trabaho lang. At hating gabi, inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yun eh. Galing sa ABCB na nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon magtrabaho, kaso nagtatrabaho kami walang permit, kaya magtatrabaho kami noon madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming ano doon, mayroong dalawang gwardiya na mayroong mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin kasama ko ng tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-tsansa na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Pagkatapos noon, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kaming dalang damit, wala kaming pera. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, kaumagahan. Tapos hinahanap namin yung kasamahan din namin matagal lang lumabas na nagbo-boarding house. Nagbo-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kaming pinag-aralan eh. Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos ng yun, hindi namin alam na hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Trabaho kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kaming serpensid. Yung serpensid yan, yawa yan eh. Yung ano nila, yun ang mga words nila, serpensid. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, alias Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. For the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Opo. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Siya ba mismo ang nagsabi? Kaya sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yan ang tinatawag naming hook up, draw calling yun. Tapos kinokonek namin sa speaker para kalahat kami, mga 2,000 ata kami sa loob ng yung compound. Makakarinig kami lahat, maraming witness. Tapos yun yung sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Yun ang sinabi. Akala nga namin hindi yun mangyayari kasi pinapahinga lang kami doon sa kwarto na tinatawag namin Bartolina eh. Kasi kadalasan kasi pag may mga kasalanan ganyan, mga minor kasalanan lang kasi yan doon sa loob eh. Nanliligaw, nagdodota.
kadalasang punishment nila 'yan pinapalo sa puwet or hindi kaya inaano, pina-fasting. Hindi pinapakain, gabi lang tapos tubig at saka lugaw lang. Akala namin 'yun lang nga yung punishment namin, hindi namin akalain na 'yun pala nga gagawin sa'min, parang ano, para kaming pumasok sa isang, fraternity na to-torturin ka pala. So torture, parang parang hazing pala. Parang gano'n pala ang gagawin sa'min. At 2,000 kayo na nakarinig yon Marami, dun sa hookup nung siya ay nasa US. opo. Okay. At may ebidensya ka pa ba nung pananakit? Yung sa katawan mo mismo halimbawa, may mga bakas pa ba? Ang sa'kin ang ebidensya ko lang po, dito sa kamay yung pagsusuntok ko sa pader, ito po. Meron pa yung mga mga ano, mga piklat, dalawa. Ito po, ma'am. Sorry, sa kabila. So sa kaliwang kamao mo, Meron din ako dito sa ano, konti lang pero hindi ko na ipakita, tago, meron ako dito sa ano, yung pag-untog ko sa ulo. so may balat ka pa sa Oo, may ulo, sa mga tubig bumbunan. dito. Kasi dapat 'pag sinuntok mo yung kamay mo, dapat hindi ka titigil 'pag hindi dumugo, eh. Dapat yung ginagawa ko kasi pader yun, meron kasing matulis dun, para lang dumugo yung kamay ko, dun ko sinuntok talaga sa matulis No, sa para kanto. para mabilis, opo. So At saka yung ulo ko dun ko inuntog para mabilis lang dumugo. sa kanto din mo Opo, inuntog ang actually ulo mo? kaya nga ano, yung kasamahan ko kasi, yung mga kasamahan ko 12 kami nun, eh, marami. Yung kasamahan ko untog ng untog, parang may ano na dito, may sungay na kasi lumaki na yung ulo niya kakauntog sa ano, pader. My Hindi God. niya alam kung paano Buti hindi kayo masugatan. na-brain damage. Akala nga namin mamamatay na kami nun, Madam Chair, eh. Sa At sili pa lang dun sa ano, ari namin parang hindi namin 1 week namin tiniis nun. Parang nilagyan ng lighter yung ano oh namin, yung my ari, yung God. itlog namin, parang nilagyan ng lighter sa tiis. My God. So talagang torture. Talagang parang hazing. And yung 2 sugat sa kaliwang kamao mo ay dahil sinuntok mo rin siya dun sa kanto hanggang Suntok. dumugo talaga Oo, siya. dumugo. Hindi ko kasi pinapatigil ang dalawang taong na yun, si Jojo Pablo at saka Gio Ayang 'pag hindi dumugo. Nino-note po namin yung mga pangalan na binabanggit niyo para sa posibleng pag-imbita din sa susunod na pagdinig. At yung 12 na kasama mo nung na-torture, sino-sino po sila? Mga kasamahan ko rin po pero hindi ko dapat mabanggit yung pangalan, eh. Tama. Oo. Kilala ko naman yung mga pangalan pero Oh, baka ano sila, natakot kasi sila. Takot takot sige. din naman ako nung 'pag nangyari nun kaya nanahimik na lang po ako. Kaya nakita ko dito sa ano na sa post niyo sa Facebook na about Kang Kipuloy kaya nanghingi na rin ako ng tulong, mag-testify po ako dito sa ano, Senado. At maraming